Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po, tayo lahat ay pinagpala ng ating Panginoon sa ating pagsamba. At napakabuti ng ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayo na sinusubaybayan ng ating buhay. So ngayong umaga po, hayaan po na basahin natin ang ating pong paksay na pag-usapan mula po sa aklat ng Gawa, Kabanata 9, talatang 15. At dito po sa talatang Kabanata 20 at talatang 28 ay ganito po ang kanyang sinasabi. Aklat ng Gawa, Kabanata 9, talatang 15. Purihin ang Panginoon. Ayan po. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings, and before the people of Israel." Sa Acts chapter 20, verse 28, ating pong basahin po. Ang sabi po roon, sa aklat ng Gawa, Kabanata 20, talatang 28, "Keep watch over yourselves and on the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, ye shepherds of the church of God, which He bought with His own blood." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo may sumanggaling po at tayo manalangin sa ating Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinakda mo ang araw na ito, Panginoon, upang ang iyong bayan ay patuloy na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Diyos, ngayong umaga, hayaan mo na punuin mo ang sisidlan ng bawat isa na nagdirito sa bulwagan ng Panginoon. At magiging nandoon sa kanilang tahanan ng Diyos na ngayong umaga ay kasabay namin sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo, Panginoon, na madama nila ang iyong patuloy na pagmamahal sa bawat isa sa amin. At hayaan mo, Diyos, na ngayong umaga, patuloy kaming lumakas, patuloy kaming tumibay, Panginoon, at patuloy kaming magmahal sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay patuloy mong subuin sa aming kalagitnaan upang siyang puspos sa bawat anak mong nauuhaw sa iyong salita, Panginoon. At Diyos, pagpalain mo ngayong umaga ang iyong lingkod na gamit mo lamang, Panginoon. Dadaluyan ng iyong mga salita. Salamat sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Mahayag ka, Panginoon, na may katotohanan sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang papuring pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi na Amen. Salamat natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At ngayon pong araw nito ay ang ating pag-uusapan sapagkat ang buwan ng Oktubre ay buwan na kung saan ay kinikilala at pinaparangalan ang mga kapastoran sa buong mundo. Ito po ay tinatag upang kilalanin ang mga lingkod ng Panginoon na nagpapagal sa kanyang ubasan. So kaya ngayong umaga po, ang ating pag-usapan sa lugar na ito ay patungkol sa gampanin at tungkulin ng mga lingkod na Diyos. So we can English po ay the role of a chosen servant of God. Yung po yung pag-uusapan natin. Ano ba ang ginagawa o ano ba gampanin ng mga pastor sa tugma ng Diyos? Hello? Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi po nito, ang pastor ay mayroong gampanin at isa sa gampanin na kanyang ginagampanan ay bigyan ng kaalaman, bigyan ng pag-abot sa mga bawat mananampalataya sa Diyos na ang katotohanan ng Panginoon
kanilang matutunan. Ang pastor ay tumatayo bilang tagapagturo, bilang inaabot ang pangangailangan ng bayan ng Diyos. Kaya nga po ang sabi nito, the role of a pastor to root and ground people in doctrine. Colossians chapter 2 verse 7, na ito po ay napakahalaga na tungkulin ng isang pastor ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Magsipaglago tayo, magsipagtatag tayo sa ating pundasyon sa Diyos. Bakit kailangan ituro ng pastor? Bakit binigay na isang responsibilidad ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang tuwa? Ang sabi po rito, 4 na bagay lamang po ang ating pag-uusapan sa ngayong umaga. 4 na bagay na mahalaga na gampanin ng pastor sa kanyang pagmiminister. Ang sabi po rito sa aklat ng John 15:16 ay ganito po ang sabi sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. So tandaan mo natin mga kapatid, ang mga pastor o ang mga lingkod ng Diyos ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Hindi po tao ang pumili sa kanila. Hindi po tao ang naglagay sa kanila, kundi ang naglagay sa kanila ay ang ating Panginoon. So ngayong umaga, ano ba ang mga bahagi ng pastor na dapat niyang gampanan sa loob ng iglesia? Ang sabi po nito, the shepherd or the pastor feeds the sheep. Mahalaga po na ang pastor ay pakainin ang tupa. Hello! Salamat sa Panginoon na nandito kayo upang sa umagang ito ay kumain at mabusog ng salita ng Diyos. Yung pagkain na pang-spiritual na pagkain, hindi yung pang-physical. Yun po ay trabaho ng isang pastor na ginagawa. Kaya ang pastor po ay nag-aaral ng ipapakain sa congregation. Ang pastor po ay nag-research kung ano ang dapat o nararapat na i-feed sa bayan ng Diyos. Isa yan sa nilagay ng Diyos na gampanin sa bawat pastor. Isa yan sa ipinakikita ng Diyos na ang mga pastor nung kanyang awangin ay nilakipan niya ng isang tungkulin upang ang kanyang bayan ay magsipaglago. Hello? Kaya, napakahalaga na ang bawat tupa ay kumain. Hello? Napakahalaga na ang bayan ng Diyos mabusog bawat linggo. At bakit kayo bumabalik-balik sa church na ito? Sapagkat satisfied kayo sa mensahe ng Panginoon na dinadala ng mga pastor sa lugar na ito. Amen ba? Kaya, dapat mabusog ang bayan ng Diyos. Dapat mabusog ang tupa ng Diyos. Sabi nga rito, even if He has to gather them in His arm and carry them to the feasting pasture. Kaya ang pastor po ang nagdadala. Hello, andyan pa ba kayo, bayan ng Diyos? Nakikinig ba kayo? Huwag namin kalilimutan na kapag walang pastor sa loob ng iglesia, anong mangyayari sa bayan ng Diyos? Magkakala. Tama ba ako, mga kapatid? Sumagot naman po kayo kapag kayo tinatanong. Nininervous nga ako dito eh. Medyo masilan kasi itong pinag-uusapan natin eh, pero dapat. Dapat nating malaman kung ano ang ginagawa ng mga pastor. Ang sabi nito, maging sa kanyang buhay ay kanyang gagawin alang-alang sa kanyang lupa. Sa mga tuwid bagay, mga kapatid, ang pastor ay handang mamatay sa kanyang lupa. Hello! Andyan
Isaiah 40 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close His heart. He gently leads those that have young. So yun yung trabaho ng pastor. Yung mga bata pa, bagong tanggap sa Panginoon, inaalagaan yan. Inaalalayan niya na ang bayan ng Diyos na bagong-bago na nakakilala sa Panginoon ay mago at tumatag. Ha? Alam niyo, gusto kong basahin natin sa Tagalog. Maganda sa Tagalog, no? Para unawaan natin lahat. Isaiah 40:11. Sabi po rito sa Tagalog, kanyang papastulin ang kanyang kawan. Lalim. Ulit dito po. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatubayan na maharahan yaong mga nagpapasuso. So, ibig sabihin mga kapatid, mahirap po ang trabaho ng pastor. May nagsasabi, masarap magpastor, madali magpastor. Oo, yan mga kapatid na masarap magpastor. Praise God. Hallelujah. Masarap magpastor. Pero kapag hindi mo kayang gampanan ang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa iyo, yun ang pinakamahirap sa pagpapastor. Pero kapag kaya mong gawin yan mga kapatid, na kaya mong mangalaga ng 1,000, 10,000, 100,000, masarap yan. Kaya nga ang pastor pinili hindi lang basta ang Diyos humugot. Tandaan natin, hindi lang basta ang Diyos ay humugot ng isang lingkod na manguna sa isang bayan o sa kanyang tupa. Kundi ito ay pinili. Ano sabi kanina sa John 16:15? Hindi tao ang pumili sa pastor. Ang Diyos. Pwede palakpakan natin si Lord. Ito pa. 1 Peter chapter 5 verse 2. Tutulong na lang ako para mapabilis tayo kasi communion pala tayo ngayon. No? 1 Peter chapter 5 verse 2. Ang sabi ko rito, feed the flock of God. So nakita natin mga kapatid, kung may Bible kayo, sundan niyo yung pinabasa ko. Sabi rito, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. So, tingnan nyo yung gagawin ng pastor. Kala ng iba, walang ginagawa ang pastor. Mabigat ang ginagawa ng pastor. Pagsapit ng gabi, ang pastor ay lumuluhod na at pinanalangin kayo. Oh, amen! Sige, palakpakan natin si Lord. Pagdating ng madaling araw ang pastor, bago bumaba sa higaan, ipinapanalangin ang bayan ng Diyos na ngayong araw na ito ay magsipag-gising kayo at dumalo at sumamba sa Panginoon dahil ang trabaho ng pastor na pangalagaan ang bayan ng Diyos na lumakas at tumatag at umibay ang kanilang pananampalataya upang dumating ang lugo. Hindi kayo matitinag, hindi kayo maginiba, mananatili kayo sa Panginoon magpakailanman. Hello! Kaya ang pinapakain binubusog.
Pag busog ka, huwag mo naman sobrahan. Tama lang. Amen ba mga kapatid? O ito. Sabi dito sa Psalms 107. Psalms 107. Aklat ng Salmo. Kabanata 107. Talatang 9. Ganito po ang kanyang sinasabi sa talatang 9. For He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Tanong, busog ba kayo ngayong umaga? Hindi naman si pastor ang nagpapakain ngayong umaga Ang Diyos Amen? Kapag ang Diyos ang nagpapakain, busog kayo lahat, maging si pastor ay busog. Bakit sinabing busog? Nakikinig tayo sa tinig ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya pasalamat kayo sa Diyos na tumawag at pumili ng mga pastor. Ito pangalawa, the shepherd guides the sheep to the pasture and away from rough places and precipices. Ano ang ibig sabihin ng precipices, mga kapatid? Kapag mayroong lubog dumarating, ang pastor nandiyan. Ngayon, ang karaming lubog dumarating at sumisira sa buhay ng mga Kristyano. Hello! Trabaho ng pastor. Nagabayan kayo. Tingnan kayo. Kaya, pag may dumalaw naman sa inyong bahay, huwag naman ninyo takuan si pastor. Mayroon ba yan dito? Mga kapatid, mayroon ba yan dito? Wala. Bakit? Ang mga church o ang mga anak ng Diyos sa Church of God's Miracles ay nagmamahal sa pastor. Amen! Ulitin ko, ang mga anak ng Diyos sa Church of God's Miracles ay nagmamahal sa pastor. Kaya pag dumarating yan sa bahay, taranta ang libro. Amen! Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? Na may dumalang pastor sa inyo, nataranta kayo? Di alam kung anong gagawin? Huwag naman. Relax lang. Yan yung trabaho ng pastor, napuntahan kayo Tingnan kayo kung anong kalalagayan ninyo, baka may lumo na. Natatangay na kayo ng lumo. Kapag hindi pa napuntahan ng pastor, lagot na. Dapat maunawaan, maintindihan ng pastor at maunawaan din ng bayan ng Diyos na kapag may pumunta at may tumawag at nag-appear yung pangalan ng pastor, abay, huwag nyo patayan ng cellphone. Huwag nyo patayan ng messenger. Kasi yan ay nangangamusta. Tanungin kayo kung kamusta na ang inyong spiritual. Okay, tingnan natin. Anong sabi rito? Sa Psalms 23 verse 1 to 4. Sino nakakapisa ng Psalms 23 verse 1 to 4? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down, green pasture. He leadeth me beside still water. He restore me. Ito trabaho ng pastor na pangalagaan kayo, pangaralan kayo. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtarakdan kung kayo ay pinangaralan ng pastor at sinasaayos ang dapat ayusin sa ating buhay. Dahil naman ang trabaho namin mga pastor Tingnan kayo, tama ba ang inyong kalalagayan ngayon? O makinig kayo na nandiyan sa inyong tahanan na nakasubaybay sa ating programa sa live stream natin. Mga kaibigan, hindi lang sapat na tayo sumamba sa loob nating tahanan. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong
kalilimutan na pumunta sa iglesia na nagkaipon na kung saan ang pinag-uusapan ay ang pangalan ng ating Panginoon. Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon. Galit na sila sa akin. Okay lang. Magalit kayo sa akin. Huwag lang si Lord ang magalit sa akin. Amen! Hallelujah! The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. Kaya si David napakagaling na pastor. Bakit? Alam ni David na kanyang tupang pinangalagaan ay kulang. Kapag kulang, kanyang hahanap. Mayroon ang pangkalapit eh. Buti na lang dito sa atin, wala. Maraming kulang, maraming wala. Huwag na tayong matakot. Malapit na ang labanan sa COVID-19 ay matatapos na. Wala nang dapat ikatakot ang bayan ng Diyos na pumunta sa iglesia. Amen. Amen. O ito, verse 2. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kaya ang nag-aalin sa atin, mga kapatid, ay walang iba ang salita ng Diyos through the Holy Spirit na makasipag-alin tayo ngayong umaga. Wow, palakpakan natin si Lord. Kasi napakarami natin ngayong umaga. Halos mapuno na. So sa linggo, lalong dudoble pa. Dudoble pa. Praise God. Ito. John chapter 10 verse 12. Ano sabi diyan sa John chapter 10 verse 12? But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. Alam mo ba ang tinutukoy dyan? Yung isang pastor na upahan. Kapag upahan, at kapag tumating ang wolf, na habang tumatakbo ang tupa, tumatakbo din siya. Iniiwan niya ang kawan. Hindi po siya totoong pastor. Dahil ang totoong pastor, ang kanyang buhay ay kanya ialay sa kanyang tupa. Handa siyang mamatay. Hello! Handa mamatay ang pastor para sa kanyang bayan, para sa kanyang tupa na pinagkatiwala ng Diyos. Ang pastor ay hanggang mamatay. Ito. Pangatlo, the shepherd or the pastor seek and save the sheep who get lost. Wow. Mabigat itong gampanin ito ng pastor, mga kapatid. Look at Matthew 18 verse 12. Matthew chapter 18 verse 12. Anong sabi dyan? What do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes away astray, does he not leave the 99 and go to the mountain to seek the one that is straying? Ito, mga kapatid. Pagdating ng Lunes, alam niyo ba? Pagdating ng Lunes, tinatawag ko na Sabbath day ng mga pastor. Martis na. Hindi na Monday?
Kasi, Monday dahil dati natin practice. Sabbath day. Araw ng pamamahinga. Kasi pagdating ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, trabaho yan. Hello. Andyan pa ba kayo mga pastor? Bayan ng Diyos, nakikinig ba kayo? Ha? Ang pastor ay dapat din magpahinga, pero wala eh. Pagdating ng Lunes, halip ka mga maghahanda ka ngayon. Titignan mo ngayon yung master list ng linggo kung sino yung wala. Hello, andyan pa ba kayo? Yung hindi nakadalo, pupuntahan ng pastor yan. At kung hindi man pastor, salamat sa Panginoon kasi ang church natin ngayon, maraming na-raise up na mga manggagawa. Kaya nagbawasan ang trabaho ng pastor. Dahil dinidisiplin natin sa mga manggagawa na sila yung pumunta, sino yung wala. O ngayon may mga pinipigapan tayo yan, di ba? Kaya ako, ang binabantayan ko yung tupa sa Paranaque. Isa lang ang nakita ko na eh. Hindi mo mayan sabihin sa inyo. Totoo yan, mga kapatid. Kanina ko parang tinitignan eh. Sa bagay, first service pa naman to eh. Mamaya, baka sa second service, dumalo sila, dumagsa sila, pumunta sila. No? Kaya hahanapin ng pastor. Pupuntahan ng pastor. Tatawagan ng pastor. Para makabalik ang isang tupang nawala. Dahil lang makahalaga sa Diyos ang isa. Sabi nga, iiwanan mo yung 99. Hahanapin mo yung isa, pupunta ka sa para mo panghanapin ng isa at panauliin, panumbalikin. Yan mga kapatid, ay mahirap na trabaho ng pastor yan. Pero ang mga pastor natin dito sa CJ, hindi yan nagre-reklamo. Bakit? Subok na yan. Matakag na yan. Na lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya ay Kanyang nagagawa. Amen? Ito, panghuli. The shepherd protects the sheep. He even sacrifices his life for the sheep. Yan yung sinabi ko kanina sa inyo mga kapatid. Handang mamatay ang pastor sa kanyang tupa. Amen? Kaya mahalin yung mga pastor ninyo kung saan kayo nakabilang sa tricycle. Mahalin nyo ang yung pastor. Sa Muntinlupa, mayroon tayo ng 3 pastor. 3 ba ba? 3. Pastor Ate, Pastor Vicky, Pastor Ares, Pastor Romy, Romy Paras, Salas Piñas, Pastor Alas, Pastor Ana, Pastor Jack, Pastor Janet, Pastor Frank. Wala na. Ako sa Paranaque, Tri-City. Binabanggit ko po sa Tri-City. O ayan, bago ako magtapos, sa linggo, huwag niyong kalilimutan ang pastor ninyo sapagkat sa linggo ay linggo ng pagkilala sa mga tinawag ng Diyos. Yung mga nagmamahal sa pastor, gawin ninyo ang nararapat sa inyong pastor. O makinig kayo na nanandyan sa inyong tahanan. Maaaring sabi kayo, pastor, hindi ako makapunta eh. Anong gagawin ko? Madali lang yan. Puntakin ninyo yung kanilang number. Madali lang yan. Alamin nyo yung Gcash nila. Kala nyo makalusot kayo? Sasabihin nyo, pastor, hindi ako nakakapunta sa church eh. Sigurado sa linggo, pumunti ang babalik dito, pastor. Huwag naman kayong mawala sa linggo. Kung anong bilang ngayon, dapat madobli pa ang first service at ang second service. Dahil minsan lang ito mangyari sa loob ng isang taon. Alam nyo, taas
0965389057. Di nyo alam. Yan yung Gcash ko. So tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay pumili ng mga lingkod upang pangunahan ang kanyang bayan. So, yan yung tinalaga ng Diyos para kahit lahat ay pangalagaan. Kami may nangalaga sa atin, yung ating senior pastor. Kahit inaalam kami. Anong kalalagayan ng mga pastor? So, gayon din ang pastor sa kanyang bayan sa kanyang lupa. So, purihin ang ating Panginoon. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Bago tayo dapat sa communion, ay nais natin magpasalamat sa Panginoon. No? Nais natin pasalamatan ng Diyos sa araw na ito na tayo ay naparito upang palad natin siya, maranasan natin ang kanyang presensya. Pwede po bang kumawit tayo sa ating Panginoon? Isang poro lang. Total may oras pa naman tayo. Yes, Lord God.